Magandang araw. Ipapaliwanag ko ngayon ang tatlong uri ng talata. Basahin natin ang unang talata. Ang may at mayroon ay mga pandiwang walang banghay. Ginagamit ang may kapag ang kasunod na salita ay pangngalan, panguri, pandiwa, pantukoy na mga, panghalip-panao sa kaukulang paari, at pang-ukol na sa na nakaunlapi sa pangalan. Ang mayroon naman ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay panghalip-panao o pamatlig at pang-abay na inklitik o kataga. Ginagamit din ito sa pangungusap upang mga hulugang mayaman o kaya ay bilang sagot sa tanong. Ang pangunahing diwa o paksa ng talatang ito ay ang wastong gamit ng may at mayroon. Ang paksang pangungusap o pangungusap na pinagbabasihan ng iba pang pangungusap sa talatang ito ay ang unang pangungusap. Ang may at mayroon ay mga pandiwang walang banghay. Ito ang pangungusap na siyang ipinapaliwanag sa iba pang pangungusap nito. Pansinin na ang talatang ito ay binubuo ng magkakaugnay na pangungusap. Sa iisang paksa lamang umiikot ang nilalaman nito, ang wastong gamit ng pandiwang walang banghay. Ito rin ay isinusulat ng may intensyon o nakapasok ang unang pangungusap. Ganito ang pagkakabuo ng talata. Ang unang talata ay isang halimbawa ng talatang nagpapaliwanag. Ito ay nagbibigay ng paliwanag o nagtuturo ng karagdagang impormasyon tungkol sa wastong gamit ng pandiwang walang banghay o ang may at mayroon. Suriin naman natin ang ikalawang talata. Nagkaroon ng team building ang mga guro ng Grade School Department ng St. Scholastica's Academy of Marikina noong Enero 5, taong 2023 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon sa SICC. Hinati ang pangkat sa 4 at pinangalanang Blue Jay, Red Raven, Green Sparrow, at Yellow Falcon. Ang panalangin ay ginawa sa anyong pagkanta at pagsayaw. Sinundan ito ng yoga at Zumba. May ipinapanood ding video tungkol sa paligsahan ni Pagong at Kuneho, na kaiba sa kilalang bersyon nito. Nagkaroon ng mga pangkatang gawain tulad ng pagpapakitang gilas sa cheer at mga palaro tulad ng Pass the Message, Tic-Tac-Toe with a Twist, Group Drawing Challenge, at Family Feud. May salo-salo rin ang bawat pangkat. Ang Yellow Falcon ang tinanghal na panalo sa araw na ito. Ang mga gawaing tulad nito ay nakatutulong upang lalong pagbigkisin o pagkaisahin ang mga guro. Ang pangunahing diwa o paksa ng talatang ito ay team building ng mga guro ng Grade School Department ng St. Scholastica's Academy of Marikina. Ang paksang pangungusap nito o pangungusap na sinusuportahan ng iba pang pangungusap dito ay ang unang pangungusap. Nagkaroon ng team building ang mga guro ng Grade School Department ng St. Scholastica's Academy of Marikina noong Enero 5, taong 2023 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon sa SICC. Ang iba pang pangungusap sa talatang ito ay naglalaman ng mga kaganapan ng nasabing team building.
Tulad ng naunang talata, ito ay sinisimulan ng may intensyon o nakapasok ang unang pangungusap. Ito ay binubuo ng mga pangungusap na pumapaksa sa naganap na team building noong Enero taong 2023. Ang ikalawang talata natin ay isang halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Ito ay naglalahad ng kwento o nagsasalaysay ng isang pangyayari. Sumesentro ang nilalaman ng talatang ito sa mga kaganapan noong nagkaroon ng team building ang mga guro ng St. Scholastica's Academy of Marikina. Narito ang huling talata natin. May imahen ng Santo Niño sa aming altar. Ito ay gawa sa kahoy. Ang buhok nito ay natatanggal at manipis na. May hawak itong mundo na kinakalawang na. Putol na ang braso nito na ikinakabit na lang sa tulong ng masking tape. May damit itong maluwag na inaayos na lang sa pamamagitan ng paglalagay ng pin sa may itaas at likod na bahagi ng damit. Tuwing nakikita ko ito ay naaalala ko ang aking sarili. Puno na ako ng puting buhok. Baliko na ang aking katawan. At marami na ring nagawang mga maling desisyon sa buhay. Magkagayunman, hindi pa rin ako binibitiwan ng Panginoon. Nakabantay pa rin siya sa akin at patuloy akong minamahal at binibiyayaan. Ang talatang ito ay tungkol sa imahen ng Santo Niño. Ito ang pangunahing diwa o paksa ng talatang ito. Ang paksang pangungusap nito ay ang unang pangungusap. May imahen ng Santo Niño sa aming altar. Ang mga kasunod na pangungusap ay naglalaman ng paglalarawan tungkol sa imaheng ito. Tulad ng naunang dalawang talata, ito ay sinisimula ng may intensyon o nakapasok ang unang pangungusap. Binubuo ito ng mga pangungusap na nakatutok sa imahen ng Santo Niño sa altar ng gumawa ng talatang ito. Ang talatang ito ay isang halimbawa ng talatang naglalarawan. Ibinabahagi rito ang itsura ng imahen ng Santo Niño. Nagbibigay ito ng ideya sa mga mambabasa kung ano ang kalagayan ng imaheng ito gamit ang mga pang-uri o salitang naglalarawan. Muli, ang talata ay binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ito ay maaaring talatang nagpapaliwanag, nagsasalaysay, o naglalarawan. Tumatalakay ito sa iisang paksa lamang. Pangunahing diwa ang tawag natin sa paksa ng talata. Sinisimula ng may intensyon ang talata. Ang talata ay nagtataglay ng isang paksang pangungusap na karaniwang matatagpuan sa unang pangungusap. Ngunit maaari din namang makita sa gitna o hulihan. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagbuo ng suportang detalye. Narito ang mga mungkahing paraan ng pagbuo ng paksang pangungusap. Ang paksang pangungusap ay maaaring gumagamit ng paglalarawan. Halimbawa, luma na ang imahen ng Santo Niño na nasa altar namin. Dito magmumula ang iba pang pangungusap na nagbibigay ng suportang paliwanag kung bakit sinabing luma na ang imahen ng Santo Niño. Ang paksang pangungusap ay maaari ding maglahad ng lugar o panahon. Halimbawa,
Nagkaroon ng team building ang mga guro ng Grade School Department ng St. Scholastica's Academy of Marikina noong Enero 5, taong 2023 mula ika-8 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon sa SICC. Nilalaman nito ang lokasyon at oras kung saan at kailan ito nangyari. Ang iba pang pangungusap sa talatang ito ay maaaring maglaman ng mga detalye ng naganap na team building. Pwede rin itong gamitan ng salawikaing may kaugnayan sa paksa. Halimbawa, ang mabigat ay gumagaan kapag pinagtulong-tulungan. Ang konsepto ng pakikiisa ang focus ng kasabihang ito. Ang mga suportang pangungusap ay maaaring maglaman ng mga patunay na dumadali ang anumang gawain kapag sama-samang ginagawa. Maaari ding gumamit ng sariling pahayag na nakapupukaw ng atensyon. Halimbawa, nakita mo na bang maglaro ang mga guro ninyo? Maaaring makakuha ito ng interes ng mga mambabasa, sapagkat hindi naman madalas makita ang mga guro na naglalaro. Madalas silang makitang nagtuturo sa silid at nagpapalaro. Ang iba pang mga pangungusap sa talata ay maaaring magsalaysay ng mga pangyayari kaugnay ng paglalaro ng mga guro. Pwede rin itong manggaling sa isang kopya o sipi ng isang akda, awit, pahayag, o talumpati. Halimbawa, ayon sa awiting pananagutan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang mga suportang pangungusap sa talatang ito ay maaaring maglaman ng paliwanag o patunay na kailangan natin ng isa't isa. Maaari din itong tapusin sa tanong na may kaugnayan sa paksa. Halimbawa, may paborito ka bang imahen sa inyong altar? Ang iba pang mga pangungusap sa talatang ito ay maaaring tungkol sa isang imahen na matatagpuan sa altar. Ang pangwakas na pangungusap naman ay naglalaman ng konklusyon o paglalahat ng isang kaisipan o talata. Makabubuting tapusin ang talata nang hindi mukhang bitin. May 3 mungkahing paraan upang tapusin ang talata. Maaari itong pangungusap na naglalahad muli ng paksang pangungusap, pero ginamitan ng ibang pananalita. Maaari din naman itong tanong na humahamon sa mga mambabasa na pag-isipan ang mensahe ng talata. Pwede rin naman itong tapusin sa pamamagitan ng pagbibigay ng lagom o buod ng mensahe nito. Sa loob ng isang pangungusap, ibibigay ng manunulat ang mensahe ng kanyang talata. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!